Senator Amy merong tell-all sa estado ng Uniteam ngayon, mga kakutsero. Ayon to sa kanyang interview sa One News kanina, mga kakutsero, kung saan actually maraming issues na tinanong naman. Marami namang topics. Pero syempre, ang pinakamatunog diyan sa lahat ng 'yan yung mga komento tungkol sa Uniteam, 'di ba? Naalala niyo, mga kakutsero, kapag ang tungkol sa Uniteam ang usapan, tatlong tao lang ang papakinggan natin diyan. Si VP Sara, si PBBM, at si Senator Amy bilang arkitekto ng Uniteam. So, in-interview siya kanina sa One News PH at meron siyang tell-all, no? Meron siyang sinabi niya yung kung paano nabuo, yung kwento, etc., etc., tsaka yung current state ng Uniteam at ang kanyang mga pananaw doon sa mga nangyayari. So, panoorin natin ito, mga kutser. Nung pinakilala ko sila, ang mitiin namin na si Bongbong maging vice. Actually, at that point in time, lahat talaga uma-audition na mag-vice at that point nung Mayo ng 2021. Oo, everyone was greeting her happy birthday and at the same time, I suppose, auditioning for Vice President. Since she was such a strong candidate for President, she was 26 points ahead of any person. So kailan bumaliktad? Totoo yun. Naalala ko nung 2021, si VP Sara yung number one choice for presidential candidate during that time. Kaya nga di ba nagkaroon ng issue between ang chismis again ni Montulfo, chismis, ay kaya nagkaroon ng alitan yung mag-ama, di ba? Kasi nga ang gusto raw nung ama tumakbo si VP Sara bilang presidente, tapos vice president niya si Bongo. Kaso ayaw daw tumakbo. So tumakbo na lang, i-endorse na lang daw ni VP Sara si Bongo bilang presidente, tapos si Digong tatakbong vice. So nung nangyari yon, nabago lalo yung plano nung tumakbo si VP Sara bilang vice presidente. Tapos, presidente naman, si PBBM. O, doon naalala ko yun yung kwento nun yun yung sa article ni Montulfo. Although, sumagot dyan si VP Sara, na marami daw doon ay, karamihan ng sinabi niya daw doon ay chismis at speculation. Pero, meron din siya sinabi nun sabi niya yung business daw ng political business yata ng ama tsaka ni Bongo ay kanila yun. Parang ganun. So, well, it's practically documented na meron talagang, ito sinasabi ni Senator Amy it's an event that really happened in 2020. So, and dito na rin nga nabuhay yung Uniteam. Di ba nung pumunta sila sa Davao, nagbati-bati ng birthday, bumisita, etc., etc. So, matagal na naman niya kinukwento na doon nabuo yung Uniteam. Yung roles. Well, at a certain point, as has become history at this juncture, nagbago isip niya, ayaw na niya talaga at umuwi siya ng Davao, nag-file siya para maging mayor. Ayun, yun na nangyari. Tapos, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa ating channel, wag po natin kalimutan i-shoutout ang ating mga kaibigan sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Gagamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Ayan, pagka-download nyo ng app, gawa po kayo ng account. At ilagay nyo po inyong account details. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Yun. Wala, the rest is history. Ika nga, sabi niya, ayan, takbo na kayo. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, di naman ako magpipresidente. But now everyone's saying wala ng Uniteam. It's just been a little over a year since the election. Sorry? Now saying wala na daw Uniteam. Sa palagay ko, wala namang problema yung kapatid ko at si Vice President. Marami yata sa iba, yung mga umaaligid, nag-aambisyon, manghang magsalita, pumoporma. Kaya galit na galit ako nung araw ng Yolanda. Guys, malinaw ha. Ulitin natin. Para lang doon sa mga hindi sa mga nagsasabi
na wala nang unity team dahil nagkakagulo, dahil nilaglag daw ni Presidente si VP Sara or si VP Sara, tinatrade si Presidente, etc. etc. Ito straight from the horse's mouth. Or straight from the horse's mouth. Yung architect ng unity team ang nagkomento na tungkol dyan. Yata sa iba, yung mga umaaligid. Been a little over a year since the election. So, Nagkakagulo na raw. Wala na daw unity team. Sa palagay ko, wala namang problema yung kapatid ko at si Vice President. Wala naman daw problema yung kapatid niya. Tsaka si VP. So, paano na lang ang mga pangarap nyo, guys? Yung mga pangarap niyong sirain ng unity, mukhang hindi magkakatotoo. Tuloy natin. Yata sa iba, yung mga umaaligid, nag-aambisyon, manghang magsalita, pumoporma. Kaya dami niyan. Nung araw ng Yolanda, mahintang ulo ng bakla. Bakit nga wala po kayo doon? Ba't ganyan? Ha? Wala kayo doon sa Leyte? Hindi, kasi ayoko nang ganun dahil yun nga, dapat igalang yung pagdiriwang at yung paglipas ng libo-libo na waray doon sa Tacloban. Imbes na gano'n, naging papogi, tapos sa panayambanatan, nainis naman ako sa gano'n. Ayoko naman ng gano'n. At parang alam natin nangyari nun. Si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Kaya lang, yung kapatid ko, sobrang bait. Ulitin natin Ulitin natin yun para medyo masaktan pa yung may mga ano. Ulitin natin. Ulitin natin itong part na to. Ayoko naman ng ganun. At sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. One more time. Sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. One more. At sa palagay ko, si Presidente at saka si Vice, okay naman sila. Yon. Kaya lang, yung kapatid ko, sobrang bait, hindi nagagalit. Ayun, siguro sinasamantala siya at pinagbibigyan niya lagi. Pero in the meantime, naawa naman ako kay Vice President dahil bugbog sarado na siya kung apakasimple naman ng issue kung bakit naman lumaki na lumaki. May isa pong pinupuntirya sa kanya yung confidential funds po Oo naman. Agree ba kayo doon na kailangan ng office niya ng ganun kalaking confidential funds? I mean, as a governor also, kayo po ba ay may budget din na ganun kalaki for alam confidential niyo parati funds? akong oposisyon. Nung bago umupo si Presidente Duterte at saka yung maikling panahon ni Presidente Erap, lagi akong oposisyon. Kaya hindi kailanman kami nagkaroon ng confidential or intel funds. Gusto ko talagang bulat-latin ninyo, i-audit lahat yan. Mahirap na, maraming sasabihin. So, never ako nagka-confidential funds nung ako'y gobernador. Ilalagay ko talaga yung pagbabak. Buti conscious si Senator Amy sa mga maaaring sabihin sa kanila. Siyempre, yung mga allegations nga na magnanakaw, etc. etc. So, it's good na she's very conscious of it. Na para i-maintain yung credibility ng pamilya nila, hindi na kami magko-confidential funds. Di ba? So that's good to know. I did not really know that, pero that's good to know. Gobernador, ilalagay ko talaga yung pagbabaklas ng mga private armed groups, yung mga private army ng politiko. Ayan, lahat. Naka-item. Ayan, naka-identify. Witness protection, legal fees for witnesses, incentives and awards for those who provide intel, mga ganyan. Talagang nakalista doon. Pwede naman po pala, naka-itemize. Depende sa gagawin nyo. Governor lang yun Kanya-kanyang kamada na yan, diskarte na yan. Sa Davao kasi, ang pagkaalam ko, talaga naman nagkakaroon ng peace and order issues kapag may pumuputok, may biglang may gulo. Talagang iba ang level ng Mindanao. Aminin natin na nung panahon na yon, talagang may gulo at it's still a work in progress. I mean, the historical injustice suffered by the Muslims in Mindanao, the Lumad groups, all the other disenfranchised and marginalized cannot be downplayed.
And hence, iba yung mundo ron eh. Talagang may kaguluhang wagas. So, sanay sila sa on the spot, may pandiskarte, may emergency funds, may panggamit kapag nagkagulo. I think the reality is also under the OVP, the Office of the Vice President, as they say, she's a heartbeat away from the President. The President's the Commander-in-Chief, and the President has a very large contingency, confidential and intel funds. Malaki-laki yan eh. Bilyones yan. Dahil malaki ang gastos ng Presidente for the maintenance of peace and order. Parang this year ang budget ng confidential funds ng Presidente nasa 4.9 billion yata, if I'm not mistaken. More or less, mga 5 billion. So malaki talaga. And totoo yung sinabi ni Senator Ivy kasi the President is also in charge of the national peace and order. Aside from DILG, pero syempre si DILG, ano yan eh, nakasuporta lang yan sa Presidente eh. So, yung secretary dyan, si Benhur Abalos, is actually a representative of the President within the agency. Representante lang siya ng Presidente dyan sa loob. So, but at the end of the day, the buck stops at the President. So, kaya malaki yung kanyang CIF, contingency and CIF. So, contingency, confidential and intelligence funds. I think it's but right that the OVP has a certain amount as well. On top of that, we're also fully aware that the Vice President has the NTF-ELCAC chairmanship. Siya rin ang bossing dyan. And then under the DepEd, there's a whole other set of discoveries with regard to the NPA schools, the massive recruitment among lumad children, and so on and so on. So you agree na may ganon? Sa experience niyo po, ang tagal niyo na rin po nasa gobyerno, Senator. Ang bilis nila doon, no? Sa usapan ng NTF-ELCAC, ang bilis gumanon eh. So you believe that? Yung naniniwala po kayo doon? Medyo intrigera yung dating natin dyan, te. So naniniwala po kayo doon? Parang ano no? Parang kapag naniwala ka doon, naniniwala ka sa unicorn no? Hindi sila makapaniwala na nangyayari yon. Uy, ate, welcome po to reality. This is the real life. This is no fantasy. Sabi nga ng Queen. Uy, te, meron po talaga tayong communist insurgents. At nire-recruit nila mga kabataan na IP sa pamamagitan ng Salugpungan at Alcadev School. Matagal nang identify dyan. Ayaw nyo lang maniwala. Pero matagal nang identify dyan. And not an apologist for the Vice President. I think she explains herself much better than I do. Pero yun ang realidad. Yun ang pagkaintindi namin. I thought was reasonable. And so did the President. So he released contingency funds to her. Alright. Senator, kamusta naman? Yun may clue na tayo kung ba't nagkaroon ng contingency funds. May clue na kung ba't nagpasa ng contingency funds ang Presidente sa OVP. Bakit? Kasi, number one, isa siya, co-chair siya eh. Dalawa sila ni Presidente. Co-chair siya ng NTF-ELCAC. At doon sa NTF-ELCAC, siguro, yung 125 million na parating question na ginastos daw within 11 days ay pupunta sa budget ng NTF-ELCAC. So that's one. Another is yung communist recruitment sa mga paaralan, lalong-lalo na sa ating mga indigenous peoples. So mukhang nagkaroon tayo ng konting idea kung bakit gigil na gigil ng Makabayan Block diyan sa confidential funds ni VP Sara. Kaalaman na. Kayo pala ang target niya. You explained na sobrang okay naman, walang lamat between the Vice President and the President, your brother. Wala naguguluhan pa. Ako talaga nalulungkot na talaga dyan eh. Nalulungkot na talaga ako na sinisira talaga yung magandang samahan ng unity. Yun. At ang masakit dyan, hindi lang yung pagkakaibigan, yung mahirap dyan, talaga hindi maganda para sa Pilipinas. Kasi mas matibay tayo kapag solid North, solid South, solid Pinas. Di matibay tayo, magandang takbo. Eto pa, hindi nga tayo makaahon-ahon dito sa pandemic, itong pandemonyo na pagkatagal-tagal. Kasi
hindi pa kompleto yung trabaho. Marami pa tayong graduate na yung mga trabaho nila, food delivery pa rin, nakakatatong taon na. Tapos ang taas-taas ng presyo ng bigas, talaga naman, yung pagkain, pahirapan. Yung mga mambubukid, I mean, I can go on, no? The problems are there. And itong alitan sa politika, imbes na nagkakaisa, talagang imbes na talagang tutukan mo yung problema, impeachment, confidential fund. Naku naman, ba't naman tayo napunta riyan? Tapos, Sen Amy, Makabayan Black, nasagot dyan. Bakit tayo napunta dyan? Dahil sa plano ng Makabayan Black. Bakit tayo napunta dyan? Dahil po sa pinsan niya. Tuloy natin. sunod, kaya mahirap sabihin na aksidente, biglang may kaso na si Presidente Duterte, biglang pinapapunta na siya sa QC Court, tapos biglang may ICC. Ano ba to? Bakit sabay-sabay? Parang napapaisip ka, sino kaya nakikialam dito? Bakit ginugulo kami? Maayos naman tayo. Hirap na nga ang Sino Pilipino. nga ba, Sen? May alam ka ba na hindi namin alam? Siyempre, alam natin na maraming gumagalaw sa Pilipinas. Yung foreign affairs natin ngayon, biglang nag-pivot to the United States. Hindi kayo agree doon, di ba? Ang sa akin kasi, wag tayo nagpipivot-pivot, di ba? Ang mahalaga, pro-Filipino ka lang. Wala naman tayong kagalit. Ang Pilipino, small time lang tayo. Bakit naman tayo napunta dyan sa mga geopolitics na yan? So, hindi kayo agree? It's inevitable. Ng kapatid ninyo. No, I don't think he even sees it as a pivot. Palagay ko, kaibigan natin ang lahat. Wala naman tayong kaaway. Kumbaga, bakit tayo pinipilit na pumili ng isa laban sa kabila? Pareho naman natin kaibigan. At sa totoo lang, pareho natin kailangan. So I don't see why we should be used. We're treaty allies of the United States, but at the same time, are we prepared to be the battleground in the event of violence and the outbreak of war? On the other hand, are we also prepared to cut ties with China? This is rank foolishness. We need everyone. And we need to be friends with everyone. So the more, the merrier. Talaga, Wait. tama. We're getting the Siguro doon sa lahat ng sinabi ni Senator Amy, agree ako doon sa friends with anyone, with everyone. Agree ako dyan. Agree din ako sa point na we both need China and the US. Agree ako doon sa punto na yun. But the problem is, ang problema, it's not the US. The problem is not the Philippines. The problem is China. Bakit? Kasi mga kutsero, whether you like it or not, kapag in-invade nila ang Taiwan, damay tayo dyan. Whether we are neutral or not. That's the reality of it. That's the reality of it. Whether we like it or not, pag sumabog ang gera dyan sa Taiwan, but just by virtue of proximity, dahil lang sa distansya natin with Taiwan, madadamay tayo doon. That's one thing. Another is yung sa West Philippine Sea. That's another point of that's a flash a hot topic pala, hot button topic. Ngayon mga kutsero, I don't think the Philippines is, hindi naman siguro tayo magpo-provoke ng kahit ano. I don't think mangyayari yun. Although matapang ang stance ng Amerika sa Taiwan, na kapag pinasok ng China ang Taiwan, the US will also lend support. But the thing is, hindi yun yung issue eh. Ang problema kasi talaga ay si China. China is very belligerent. Yun yung tamang term diyan. Si China is very belligerent at wala siyang pake. Wala siyang pake sa rules, international law, wala siyang pake sa rules-based order, wala siyang pake. Wala siyang pake. Ang gusto niya, kung ano yung gusto ko, yun ang mangyayari. Yun. So, ako, siguro sa mga sinabi ni Senator Amy, doon lang ako di-disagree. So far, sa mga sinabi niya kanina. Medyo disagree ako doon sa point na baka merong nag-i-influence from abroad. Well, it can be true na baka merong nag-i-influence from abroad. It can be the US or China, either. It can be either. Sa totoo lang.
do you think si China is of course alam naman natin na si US influences global politics. Alam natin 'yan. At naging biktima na tayo ng Amerika before during the time of President Ferdinand Edralin Marcos. Of course, the father of Senator Amy Marcos. But also hindi rin China's not above influencing countries. Kaya nga siya nabuo ng BRICS para maikalat niya yung impluwensya niya. Kaya nga siya nagtatayo ng mga eskwelahan sa loob ng sa loob ng South Africa para maikalat yung impluwensya niya sa loob ng kontinente ng Africa. It is what it is. Ganun talaga siya. Diba nga recently si Thailand nagkakaproblema kasi ang dami nilang Chinese visitors tapos si China ang gusto maglagay ng Chinese police sa loob ng Thailand. If I'm not mistaken. Or is it Vietnam? Either of the two countries. Either Thailand or Vietnam. So sobrang dami doon ng Chinese tourist, ang gusto ni China, maglagay na kami ng police dyan. What? Bakit? Bansa mo yan. So yun. So, and then recently, nagkaroon din tayo ng issues with Chinese sleeper cells. So, when it comes to influencing countries, and influencing countries and making sure na one country is subservient to another. Yung isang bansa mas mababa sa isang bansa, sa mas malakas na bansa. Pareho lang si China at si Amerika. Pareho lang silang mga demonyo. Pero again, mga kudyero, knowing, eto natutunan ko to sa corporate. It's better to work with the devil you know than the devil you don't. Kung meron ka rin lang naman makakatrabaho at wala kang choice sa dalawa, doon ka na lang makipagtrabaho sa demonyong kilala mo. At least alam mo kung paano paaamuhin yung kademonyohan niya. So, ganun. Anyway, tuloy natin. Now to go for a break, but I wanted to tie neatly the last conversation we had, which is, so, to be clear, you think may uniteam pa? May? Uniteam. Oo naman. Okay. Oo naman. Sa mga principal actors, matibay pa ang uniteam, kaya lang nakakalungkot kasi marami nakikialam. Hindi ko alam kung tagalabas or kung mga ambisyoso dito sa loob. At yung maraming marites, parang both yata. Kamatayan sa Pilipinas. Parang daming blind item daming blind item. Palitin natin yung sinabi. May uniteam pa? May? Uniteam. Oo naman. Oo naman. Sa mga principal actors, matibay pa ang uniteam, kaya lang nakakalungkot. May? Uniteam. Kaya lang nakakalungkot. Sa mga principal actors, matibay pa ang uniteam. Sa mga principal actors, matibay pa ang uniteam. Sa mga principal actors, matibay pa ang uniteam, kaya lang nakakalungkot kasi marami nakikialam. Hindi ko alam kung tagalabas or kung mga ambisyoso dito sa loob. At yung maraming marites na walang kamatayan sa Pilipinas. Parang daming marites. item daming blind item. Teka lang, kailangan natin naitago natin sa pangalan na. Initials na lang, sir. Teka, wala na yung Okay, sa amin na lang yun. Joke. Inaasar ko lang kayo. Quick break lang. We'll continue our chat with Senator Amy Marcos after this quick break. Stay tuned. Keep it here on One News. Well, maraming nagsasabi na at yung outside forces na nakikialam. Isa natin. Forward lang natin. Ito nga pong pag-pivot nga po, no? At yung nabanggit nyo nga po, ito nga pong pag-pivot nga po, no? At yung outside forces na nakikialam. Hindi ko alam, para puros haka-haka to, hindi natin maintindihan. Tahitahimik natin. At kung tutuusin, layo-layo pa ng 2025, ang layo-layo lalo ng 2028, bakit magulo? Parang wala sa lohika. Di ba, kung matagal ka na sa politika, ang gulo nag-uumpisa pag malapit-lapit na eleksyon, nagkaka-interest, ayan na, nagpo-posing na, pormahan na. Ito, kauumpisa lang ng presidente, ba't magulo? What's your guess? Hindi Anong siya hula? natural. It's because the president is a Marcos. Yun lang yan.
Ano haka-haka mo dun, Sen? Bakit nga ba ang aga nagkakagulo? Medyo 1 year in advance. Well, maraming nagsasabi na may nakikialam sa labas, na may interest. Yung iba naman, sabi, maraming ambisyoso na hindi masyadong popular. Si Inday Sara is way ahead. Napaka-popular niya noong pang 2021. And yun, binabakbakan siya ng todo. Sino po Kawawa yun, naman. Sen? Sino yung hindi masyadong popular? Kilala ba No, natin? there are many candidates around, right? Who are around, who would like to be president, perhaps vice president, and no one comes close to her popularity and her level of support. Speaking So, of... as a result, I mean, yun nga, sabi ko noon, nabibina yata to, di ba? Kung sino yung frontrunner, nauupakan ng Nung unahan. todo-todo. Hindi naman yata tama yun. Ang pinagtatakahan ko, bakit ganito kaaga? Ang Siguro, again, and nasabi ko na nito sa iba kong vlogs, I don't also agree with dun sa nabibinay, quote-unquote. Kasi kapag nabibinay, that would imply na yung admin ang bumibira kay VP Sara. And I don't think it is the case. So, kung sinabi ni Senator Amy na buo pa ang unit team, it means that buo pa ang unit team. So, it's, yung logic niyan will be, so hindi ang admin ang bibira kay VP Sara. So, ang tanong, sino? Di ba? Sino siya? sabi naman nila, kasi daw yung advice ng mga consultant na politician, dapat mag-start daw ng negative campaign, demolition job muna. Kasi nga napaka-popular, sirain mo muna. And after that, yung next phase, awareness na. Ayun, iikot na. Pasikat naman, lalabas sa TV, ayun na, yung mga Air Force na air power. Tapos yung ikatlo, yung normal campaign na naintindihan natin, which is pagiging popular. At pag-iikot, kamay-kamay, yan. Yung Even ganon. your name was dropped. Sabi ni Attorney Harry Roque, pwede raw, Sarah, Amy. Naniwala naman kayo kay Harry. Sa pa. We shouldn't believe him. Wala siyang alam. Hindi, ewan ko ba dyan. Pero hindi kayo bukas? Ako, tatakbo ako sa 2025 for re-election sa Senado. Marami akong pending bills. Higit sa lahat yung mga Lola bills ko. Ayun naman. Ano yung Lola bills? Ko yung mga Lola bills. For Hindi, seniors? kasi meron akong di ba may centenarians? Centenarians. Gusto ko sana na agahan yun. Kasi, 80 years old, that's when all the conditions and the comorbidities start appearing. Sana they can get the gift already earlier, and then at 90 earlier. And at the same time, there's an existing social stipend that's never been paid to our lolos and lolas. Parating nasa batas yan. 500 pesos, naging 1,000 pesos. Pareho hindi binibigay. Kaya pinaglalaban ko na ibigay na, please lang, kasi ginagastos yan sa pagkain, medisina, and so on. Yun. So, well, now at least meron tayong konting clarity dito sa ganap, no? Kay sa estado ng unit team, etc., etc. Although, admittedly, meron talagang lamat, may lamat na. But, tulad ng lagi nating sinasabi, yung principal actors are still unified. Sino yung principal actors? Si Presidente, si VP Sara, at saka si Senator Amy. Sila lang naman tatlo. Sila tatlo lang importante. Wala na iba. Pag meron pa nagsabi sa inyo na, hindi, kasama rin si ganito, kasama rin si... Hindi, kalokohan yun. Kalokohan yun. Sila tatlo lang ang importante. Kasi, si Presidente, tulad nga sinabi ni Senator Amy, dinala ang Norte. Si VP Sara, dinala naman ang South. O di nagsama, kaya nagkaroon ng unity team. Ngayon, mga kotsero, yung sinasabi ni Senator Amy na posibleng nanggagaling outside yung demolition job, it's probable, pwede. From both parties. From either China, who would want a president who is friendly to their policies. Diba? Ganun naman kasimple yan eh. Ganun lang kasimple yan. Ginagawa ng China yan, matagal na. And also the US, who also wants a president who is friendly to their international policies. So, it can go either way. Magkaiba lang sila siguro ng approach. Si China through misinformation, disinformation, tapos pagdi-divide din ng mga Pilipino, etc., etc. Si US through the CIA and all of that shebang.
So, nakita na natin yan, experience na natin yan dati nung panahon ni Apo Lakay. So, alam na natin kung paano tumarabaho ang CIA, no. But for the most part, ang yung even the pivot to the west, sabi nga ni Senator Amy, it's not even perceived as a pivot by the president. No? Hindi siya yung pagkiling. Yun kasi sinasabi, kumikiling na raw ang Pilipinas sa Amerika. Hindi. Sabi ni Senator Amy, hindi raw yun ang pananaw ng presidente. Ang pananaw daw ng presidente, kaibigan natin sa Amerika, o di maipagtrabaho tayo sa kanila. Kaibigan, quote-unquote, si China, di maipagtrabaho tayo sa kanila. Ganun ang pananaw. So, well, siguro dito sa topic na to, nag-disagree lang ako kay Senator Amy dun sa punto ng China. At totoo lang. Doon lang talaga. Kasi, alam nyo po, mga kotsero, basta, hirap kasi kausap ang China eh. They can't even honor their own word to their own citizens. How much more other countries. Pero other than that, yung mga iba niyang sinabi, I would agree to that. I would agree to that. So, I guess, yung mga supporters ng Uniteam, no, can sleep soundly. Kasi, yun naman ang importante sa atin eh. Ako, personally, I still support the Uniteam. Bongbong Sara. Marami nang nag-abandon, maski sa mga vloggers, marami nang nag-abandon sa Uniteam. I'm probably one of the few who still believes in the Uniteam. And you know, okay lang yun. Okay lang yun. Kasi, I still believe in the wisdom. Naniniwala pa rin ako doon sa wisdom ng pag tayo ay nagsama-sama, mas maraming maaabot ang ating bansa. Yun nga lang, kapag tayo rin nag-divide tayo, wala talagang aasahan. Nga talaga. So, it's better. Mas maganda na magsama-sama lang tayo, suportahan natin ang agenda ng ating administrasyon kaysa magsiraan. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para alam niyo po ang mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. And bye everyone. See you next time.